Ako, tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Ken kakabsat, siyak ni Bongbong Marcos. Idi si bubiyag payla di amak, kang kanayo na nga ibagbaga ti sirmatana para ti Ilocos Norte. Iti tiyempo, dagiti tagtagainit na, isudamet tinagbalin nga arapaap ko. Ita, mamatiak nga ada kada tayo ti gundaway nga mamagbalin kadagitoy nga tagtagainit nga pumudlo. Ita, ti aldaw nga intay panangsamo iti masakbayan. Agtitimpulog tayo nga mangitandudo ti baro nga Ilocos Norte, baro nga Ilocano. Ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga retired na ako Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako Ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Si BBM, presidenteng mahilig sa detalya, wala ka na mahihingi. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, siguro nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shoemart. Grabe ang investment ng Shoemart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? In lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Kaya nagpapasalamat ako kay President BBM dahil vinito niya ang Senate at nireject niya ang application ni Lee Duan Wang. Ayon, kaya hindi pwede maging Pilipino yan dahil po ang daming anomalya sa kanyang application. Ayun nga, kaya ngayon, gumagaan ang loob ko nga kay President BBM dahil nakikita ko silang dalawa lang ni Sen Risa ang nagkakasundo at meron silang parehong pananaw at mukhang pareho silang pinaglalaban. Aba, hindi ko na-imagine na aabot tayo sa panahon na si Sen Risa at saka si President BBM ay nagkakasundo sa mga iba't ibang bagay. Una, doon sa pag-ban ng Pogos, nagkasundo sila. Ngayon naman, dito sa pag-reject dito kay Lee Duan Wang. Habang lahat ng ating mga senador ay in-approve to. Maybe nga dapat invite natin mga senador para malaman nga natin kung bakit nila in-approve. Kaya lang, hindi lang natin alam kung kaya ba nilang sagutin yan pag diniin natin yung tanong. Na makapaniwala, promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao, ganyan, walang takot sa Diyos, nangmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe no. At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag nakikita ko nga yung mga videos ni Apulakay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe,
Ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, magising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, huwag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo ng magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng gana. Huwag makapaniwala. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ay ngayon sila makakatikim ng bigas na kasing bango ng presidente ng Pilipinas. Ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila at pagkatapos, dahil ang pagkakalam ko, ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide. At ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa kapis. At para sa inyong kaalaman, mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga kapisenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpul-kumpul ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay dumarating, pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga kapisenyo. Pero bago ako magtapos ng aking pananalita, alam niyo po dito sa aming probinsya, mahal na Pangulo, pag may dumarating na bisita, ay pag sila'y pumalakpak, nagigiba po ang aming stadium. Pero ngayon po na kayong dumating, kaya iparinig nyo ang makagibang pamamalakpak sa ating Pangulo. Mahal na Pangulo, hindi lang po yun palakpak, may dalang sigaw pa po yun. Kaya hindi ko na tatagalan ang aking pagsasalita. Iyayaman po namin, mahal na Pangulo, ang inyong pagdating dito. At amin pong isa sa puso na merong Pangulo ang Pilipinas na may nakakarinig sa amin at may nakakakita sa amin. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po. Roberto Hari. Sir, ilang taon na po kayo nag-antay na magkaroon ng sarili? 30 years po, 30 years, oh. Opo. So sir, ano yung mensahe nyo kay Pangulong Bongbong Marcos na finally masabi sa inyo na talaga ang lupang yan? Ay, papasalamat po kami sa kanya dahil po sa tagal po naming pag-antay. Hawak na po namin ang titulo namin.